At ito po ay ginawa ko sa pamamagitan ng pasasalamat. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento at pananaw. At sa pagkakataong ito, nais kong ipahayag ang aking pamilya, kaibigan, mahal sa buhay, mga guro, at ang aking saloobin. Makalipas ang 10 taon. Pagkalipas ng 10 taon, ako'y naglalakad sa isang daan na napuno ng mga alaala at mga pagsubok. Ang mga taong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pag-unawa sa sarili ko at sa mga layunin na aking hahampangin. Sa mga bawat taon na lumipas, ako'y naharap sa mga hamon, ngunit ang Panginoon, aking pamilya, mga kaibigan, aking minamahal, pati na ang mga guro ang nagpatibay sa aking loob at nagbigay inspirasyon upang ako'y lumaban sa buhay at patuloy na mangarap. Sa pahayag na ito, aking ibabahagi ang mga mahahalagang tao sa aking buhay, mga taong nagbigay ng suporta, mga aral na aking natutunan, at ang mga pangarap na aking napagtagumpayan. Pati na rin ang mga nahangad ng mga mahal ko sa buhay. Nais ko muna magpasalamat sa Diyos. Ikaw ang patuloy na gumagabay sa akin, sa aking pamilya, at sa mga mahal ko sa buhay. Salamat sa patuloy na paggabay sa akin simula ako'y mabuhay hanggang makapagtapos ako ng pag-aaral. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na ako'y may pagkakataong matuto, makilala ang mga tao at maranasan ang mga magagandang buhay. Sa mga pagsubok, nandiyan ang Diyos upang bigyan ako ng lakas at pag-asa. Patuloy akong magpapasalamat sa palaging paggabay, pagbibigay ng lakas ng loob sa pagpapanatili sa aking matatag at palaging pinaparamdam ng may pag-asa. Salamat mga Panginoon. Sa aking pagkabuhay, hanggang sa matapos ako sa pag-aaral, malaking bahagi ng aking tagumpay ang aking pamilya. Magsisimula muna ako sa aking ina, sa aking mama. Na may kapansanan. Hindi man alam ng marami. Nagpapasalamat ako sa panahon. Naging malakas ka at matatag ka para sa akin at para sa aking mga kapatid. Kahit na ikaw ay may kapansanan, nagtatrabaho ka para maibigay ang aking pangangailangan kahit paano. Kung sa mata ng iba ay may kakulangan ka, para sa akin ay sobra-sobra ka. Dahil sa labis na pagmamahal na ibinibigay mo sa akin na hindi kayang higitan ng iba. Sabi pa ng iba, kung hindi ba mahirap magkaroon ng nanay na o magulang na tulad mo, bakit magiging mahirap kung naibibigay mo ang aming mga pangangailangan at mga gusto? At naibibigay mo ang mga sobra-sobrang pagmamahal at pagmamalasakit na hindi kayang ibigay ng ibang magulang sa kanilang mga anak. Kaya ngayong pagkalipas ng 10 taon na kaya ko nang maibigay ang mga pinapangarap mong bahay, kotse at mga gamit na hindi natin mabili mo. Kasunod nito, sa aking angkal, kasama ko po siya ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyong walang sawang pagmamahal at suporta. Kahit na hindi mo kami tunay na anak ng aking mga kapatid, ay tinuring mo kami parang iyong sariling mga anak. Tinaguyod at pinagtapis mo kami. Ang mga pangangailangan ko ay agad mong binibigay ng walang kapalit at walang sumbat. Sa bawat paghihirap na aking naranasan, ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas at pag-asa. Kaya ngayon nakalipas ang mga taon at kaya ko nang tumayo sa aking sarili mga paa, nais kong suklian ang mga tulong at pagmamahal na ipinaramdam at naibigay mo sa akin. Hindi ko man masusuklian ng higit pa ang nagawa mo para sa akin. Ngunit ipinapangako ko na ngayon ay kaya ko nang naibigay ang mga nais mong bilhin noon, pero hindi mo mabili dahil mas pinili mo kami ay alagaan at ipagtapos. Ang mga alaala ng ating mga paghihirap at tagumpay ay sobrang mahalaga para sa akin. At pangako kong mas bibigyan ko kayo ng oras ngayong makalipas ang ilang taon. Samantala, ibabahagi ko rin ang naging kasama ko magtagumpay sa paglalakbay kong ito. Aking mga kaibigan, salamat sa inyo.
Kayo ang kasama ko sa saya at hirap, sa mga araw na kung ano-ano at kung sino-sino ang ating pinag-uusapan. Sa mga araw na pare-parehas tayo nahihirapan sa dami ng gawain na napupuno at napapangunahan tayo ng reklamo. Ngunit wala naman tayong nagagawa kaya tayo ay nagiging matatag at ginagawa natin ang ating makakaya. Salamat sa inyong suporta at mga payo na naibigay ninyo sa akin. Salamat dahil isa rin kayo na sa isa sa handang makinig at buksan ng inyong mga kamay at bigyan ako ng mahigpit na yakap. Ang mga simpleng bagay na ginawa ninyo ay hindi ko malilimutan. At palagi niyo tatandaan na mahalaga kayo sa akin. Ngayong makalipas ang ilang taon, naabot na natin ang ating mga pangarap. Si Gab ay nakakuha ng propesyon bilang chef. Si Sai at Steph naman iisa ng magaling na architect at engineer na magkasamang gumawa at magplano ng mga bahay at mga buildings. Si Rio naman ay isa ng accountant na naging pangarap ko rin noon. Si Sofia na isang sa aking pinakamatalik na kaibigan ay isa ng LPN o Licensed Practical Nurse. At si Gail naman ay kasama ko na sa isang agency at lumilipad sa mga eroplano bilang flight attendant. Sa pang-apat na bahagi, nais ko lang sana ipapatid sa inyo ang isang mahalagang tao sa buhay ko, si Andre. Maraming salamat sa iyo. Salamat dahil andyan ka sa panahong may problema ako. Tuwing nahihirapan ako at nasaksihan mo rin ang mga panahon na masaya ako. Andyan ka para tulungan ako sa mga pagkakataong nahihirapan ako sa mga gawain sa paaralan. Tuwing nalulungkot at nadidismaya ako sa mga marka na nakukuha ko, at andyan ka para pagana ng loob ko. At dahil sa iyo, nagkaroon ako ng pangalawang pamilya na si Mami Merly at Daddy Alan. Na tumanggap at tinuring din akong anak at minahal ako ng buong buo. Kung ano ang meron ako at ang pamilya. Salamat sa ilang taon na hindi mo ako iniwan, nakasama pa rin kita hanggang ngayon at isa ka ng world-renowned doctor. Isa pang mahalaga sa tatalakayin ko nito ay ang mga guro. Maraming salamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin. Ang mga aralin na ibinigay ninyo ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, kundi mga mahahalagang aral din sa buhay. Salamat sa inyong suporta at pag-unawa, lalo na kapag kami ay nahihirapan. Ang mga alaala ng ating mga klase at mga natutunan ko mula sa inyo ay mananatili sa aking puso. Nais ko din magpasalamat sa aming guro at naging magulang na si Mami J. Nabinigyan ako ng pag-asa at suporta sa mga bagay na akala ko hindi ko kaya. At ikaw ang nagbigay sa akin ng opportunity para humarap sa madaming tao at bahagi ang mahalagang tao sa akin. Hindi ko malilimutan ang iyong mga payo at mga sinasabi mong nagpapalakas sa aking loob. Sobrang salamat. Salamat din sa para-aralan na naging tahanan ng aking pag-aaral. Nais ko rin sana magpasalamat kay Miss Nina. Dahil sa iyong matalinong isip sa naipagawa sa amin ito, kung ang nais naming mga estudyante pagkalipas ng 10 taon, at buong puso mong binasa ang bawat kwento ng aming buhay. Ang mga alaala ng ating mga klase at mga natutunan ko mula sa inyo ay mananatili sa aking puso. At kay Miss Ruth, na aming punong guro, maraming salamat sa inyong pamumuno at suporta sa ating paaralang GPCS. Ang inyong dedikasyon at patuloy na pagmamalasakit sa mga estudyante at mga guro ay tunay na pamamahala. Ikaw ay isa sa naging instrumento ng Diyos upang mapagtagumpayan ng paaralan na magkaroon ang bawat estudyante ng kaalaman. Kaya nagpapasalamat ako ng buong puso aming tulong-tulong. At nagpapasalamat din ako sa paaralan na ito dahil hindi lamang kaalaman na matututunan mo dito. Ang paaralan ito ay tinuro pati na rin ang pagkilala at pagtanggap, pati na rin ang pagmamahal sa Diyos.
Kaya nagpapasalamat ako sa mga pastor sa paghatid ng mga salita sa aming mga estudyante. Ang pagtagumpay ng Grace Baptist Christian School ay dahil sa mga mapagmahal na punong guro, mga guro, at mga pastor. Kaya maraming salamat po. At panghuli, para sa aking sarili, salamat at pasensya sa mga pagkakataong ako'y nadidismaya at nahihirapan. Nagpapasalamat ako sa aking sarili sa kabila ng lahat ng pagsubok ay lumaban ako. Salamat sa aking katatagan at sa kakayahan kong harapin kahit ano pang mga bagay at mga problemang dumating. Humihingi ako ng pasensya sa aking sarili sa mga pagkakataong ako'y nagkulang o nagkakamali. Sa panahong pinapahirapan ko ang aking sarili para magawa ang isang bagay dahil alam kong bahagi ito ng aking tagumpay. Sa bawat pagkatalo, natuto at unting-unting nagiging mas matatag. Nais kong yakapin ang aking mga kahinaan at ipagpatuloy ang buhay na may pag-asa at pagmamahal sa sarili. Kaya ngayon, narito ako bilang isang flight attendant, handang harapin ang mga bagong hamon at magbigay ng saya sa mga pasahero habang lumilipad sa mga ulo. Yun lang po din.